Okay, salamat sa ating lahat, mga kapatid natin sa profesyon na bilang isang doktor, no? May mga bilang katanungan po ang ating mga babaylan at mga ilang pasyente po natin na nagtatanong ng aking pong may-upload ang aking patuto sa aking pamilya, sa tatay ko na may karamdaman, chronic obstructive pulmonary disease known as emphysema. So, tinatanong po nila yung aking specialization. So, para po wala tayong pag-uusapan na agam-agam, dire-diretsahin po natin ang ating pong bansang Pilipinas ay nakikinig worldwide, no? Native doctor. Yan po ang specialized ng inyong lingkod. Ibig sabihin, ng native, ibig sabihin, herbalario, albularyo. At ang pagkakaiba po namin ng aming pong lingwahe ng medisina, bago tayo pumagitna at bumati sa sangkatauhan, gusto ko po munang basagin ang katahimikan ng ating pong lingkod, no? Ang hindi po inaral ng medisina at ng universidad ay ang kamatayan ng lahat ng buhay na nilalang dito sa mundong ito. Power of death, yun po ang hindi inaral ng universidad at ng mga profesor. Sapagkat pag inaral po ninyo ang power of death, mararamdaman po ninyo yung dating Vicks na ginawa ng mga pharmacy. Ng kamatayan, pag naramdaman mo, yan po ay parang mentolize na may kasamang hapdi sa paghinga. Siyempre, constriction yun eh. Maliban lamang kung nag-blackout ng yung nervous system, yung utak natin, yung hypothalamus, in function na po yun. Hindi na gumugunita sa lahat po ng cognitive function, no? Hindi mo maramdaman ang lahat ng pain, para kang nasaksakan ng anesthesia. Pangalawa po, ang hindi inaral ng medisina ng buong mundo. Dok, nagagalit ka na eh. Hindi naman po ako nagagalit. Hindi, binuklat ninyo yung, yung lihim ng karunungan ng Panginoon. Kaya marapat ay ang ating usapan ay Calvary. Bukod naman po yung naipako sa krus at bukod ang inyong lingkod, no? Hindi na po papagitna ang siyempre mababang at wala na pong bababa pa sa Panginoong ito na anak ng Diyos na nagpatihulog at nagpapako sa krus ng Kalbaryo para matubos lang ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan, no? And century, makikita po natin yung mga biblical na mga iba't ibang uring principle at theory na talagang nagkahiwalay nang bumukas ang New Testament. So, one God, one nation. So, layo kagad ang pinuntahan ng topic na to. Pangalawa pong hindi na aral ng medisina. Ulitin ko, ang hindi na aral ng medisina ay ang kamatayan, power of death. Pag inaral mo yon, tawagan mo kami. Pa-NBI, pa-PNP, Marines, Navy, Naval, Air Force, alam nila yan. Kasi yung 160 below the ground, ilibing ka doon ng buhay, ano na po yon? 1.8 na po sa amin yon, yung naranasan namin assassination namin. Kaya po napakahirap na maglingkod bayan. Pagkat kung re-research po ninyo ang theory ng behavioral health care ng tao
ang humahawak po niyan ay psychologist, hindi psychiatrist, no? Pero pareha sila ng function, mind doctor sila eh, brain doctor. Pero medyo may pagkakaiba ang psychologist kasi parating pa lang karamdaman mo, nare-read na nila eh. Beforehand, that this impact of this anxiety or linguist of this anxious or what we call that, phobia or whatever, no? It's about mind. They can easily read and address your well-being, yung po ang psychologist. Pero yung psychiatrist po yan, nandyan na yung pagka-loka at loko ng tao. Yun po ang breeds of nila, diversion. No? Nare-read kaagad nila ang human behavior, no? Yan po ang expertise ng psychologist. Psychophysiological therapist, no? Na nare-read, napoporsay kagad nila yon sa lahat ng iyong language of your body. The way you talk, the way you walk, yung smell mo, lahat po yan. The way you look, so, lahat po yan ay na-address na yung psychologist. So, second lang po yung psychiatry. So, pag-usapan po natin yung specialization ng lahat ng klase ng mga doctorate natin, no? Mapasok yung pong specialization ng mga doctorate. Talagang well-trained professional. Okay. Yung pangalawa pong hindi naaral ng universidad ng mga professor. Kasi ang doktor naman, nanggaling yan sa professor eh. Yan yung mga naging doktor na. Siyempre, ang kanilang lingwahe sa field of endeavor nila is almost unbeatable. Talagang talaga vulnerable. Hindi mo talaga masusukat. No? Kaya lang nagpipild ang ating medisina sa sinasabi ko, yung sa last impact of ending motion, no? Is without breathing. No one will live without breathing. That is the vital second of death, yung ating hininga. Kaya yung una po, yung brain. Pag nag-collapse ang brain mo, totally dead ka nun. Wala pang 3 seconds yan, patay ka na. Na po. So, kailangan tanggalin ko yung pagiging bad boy ko. Kasi medyo may pagkaangas kasi yung topic eh. Tinatanong nila kung anong specialization ko. Yun na po, I am assassin ancient doctor that you cannot beat anyone. You cannot hit the hit if you question my position of what I am. Kasi kung gusto mo, i-challenge mo yung aming training, and then I will give it to you free. Hopefully, you might die and be awakened for about second, no? Yung pang wala sa doktor ninyo. Kaya pag ang mga pasyente hinawakan ng devil at nag-collapse po sa inyo, inatake sa puso, nakumatos sa tabi mo, ay kulong ka na dyan. Kaya nga ang tanong sa akin, Dok, bakit panay ang mga tao pagkarap mo, nagkukulaps? Hindi ko alam, baka nasaniban. Kaya kung kayo po hindi assassin, sigurado posas ka. Sa dami ba naman ng presinto? Dami ba naman ng mga eskalawag na hindi nag-aral ng mediko? Siyempre, ang gagawin lang yan, kasi ang pinag-aralan yan, peace and order, nagkaroon ng commotion, convicted ka, posas ka. Ganun naman ang rules ng batas ng Pilipinas eh. Kaya yung mga lingkod bayan natin, katulad ni Colonel Busita, halos masuka sa nakikita ang kakulangan ng aral ng mga professional. Bakit ganun? Professional ka na, bakit kulang pa ang pag-aaral ng utak mo sa universidad, sa professor mo?
Kaya dapat may neurotest yung mga professional natin. Lalo kung nasa lansangan ka. Wala kang neurotest, binayaran mo, problema rin. Kaya ang Pilipinas dapat i-clear ang batas. Pag nagkasala ka, firing squad. Hitler, Germany. Wag naman Dok, wag naman ganun. So, ganun lang po ang aking pag ako naging presidente. Yan ang aking batas. Sa lahat na nagkakasala, public servant, ganun po yan, barilin. Para hindi pa ng pamarisan, ubos ang mga eskalawag. So, pangalawa pong hindi na pag-aralan ng siyensya ng medisina ay ito pong doktor ng pagtanda. That is the most terrifying mistake of human error. Of all kinds of specialization in medicine. Yung bakit ka ikaw ay tumatanda, pumukulubot ka, pumuputi ang iyong buhok, malabo ang mga mata mo. At kahit sino tatanda, kahit ako tatanda. Kaya ngayon po ang aking ginagawa, yung ginagawa ng mga master namin, ng Yu Guangdu. Na kailangan po natin na talagang paglingkuran ng mga taong interesado sa medikong ito. Katulad po ng mga doctor of lungs. Napakahirap po magkaroon ng problema sa pulmonya. Pulmonology. Baka sabihin po ninyo, madali lang itong magiging doktor ng baga. Pulmonology. O bakit po maraming hikain na nagtatanong sa akin? Dok, marami na kaming nebulizer, marami na kaming ventral expectorant. Tumatanda na kami. Pero nabubuhay pa rin po yung mucus. Siyempre, miracle po ang usapan dyan. Bakit pa yung mucus? Hindi maubos-ubos ang production ng mga bakterya na to. At kahit daw po sila binibigyan ng mga booster na para bumukas ang baga. Mga booster po yan ganun pa rin po. Kahit po binibigyan kami ng pampalabas ng plema, ganun din po. Ano po bang tapat? Yung mga booster na para mag-open yung baga. Bakit naglalabas naman? Bakit inihingal pa katulad ng papa ko? Straight to the point po Ang hindi po nagawa ng pharmacy ay hindi rin magagawa ng doktor mo. Si Lord lang po nakakagawa nun, no? Kapag yung chemist po ninyo, abiding of the law, nature lovers, yan po mga saliva na yan, yung mga phlegm, na pinoproduce ng mga bakterya na nagiging mucus, na nagiging plema, ay matutunaw at hindi magdadak dito po sa inyong capillary cartilage ng tracheal. At saka sa voice box natin sa larynx, hindi mawawala ang inyong boses. Ang problema, tutunawin ng tableta. Pero yung plema po, yung bakteryang nailabas, ay sumasabit lang dito sa inyong lalamunan. Hindi kayang i-drop out ng inyong pressure ng inyong thorax at nananatili sa windpipe. At yung larynx po ninyo ay napupuno din ng plema. Dulod niyan, hindi na po kayo makakahinga. Pulmonologist pa lang po ang pinag-usapan natin.
Ay yung pong mga pressurized po niya na nagkakaroon po ng vacuum sa mga cavity. O, nasal cavity, abdominal cavity, chest cavity. Paano po yung kung devastated na? Nag-shortcut na po yung complication. Blocking lahat, natuyo. Siyempre, naging scarp, no? Nadamage niya yung mga intestinum. Ano na yan? Capillaries na nandyan sa baga natin, sa bronchial. Ang arteries niyan, na-damage na. Sapagkat walang humpay po yung pag-produce ng mucus na yan. At pangatlo pa po niyan ay yung sensitivity ng sensor ng smell ninyo. Parang mayroon kang rhinitis. Konti lang utot. Oh, nasasuffocate na. Konti lang lamig, naligo. Napagkamalan yung hangin sa tubig na ibuhos ng mayroong COPD. May pulmonya. Ay di nilamig, nagkaray na. Ang kailangan po tayo na very sensible ang pag-aalaga ng mga caregiver. Kailangan, once you move, make it sure that everything is safe at all costs. So yun po yun. Kailangan po natin ma-disturb, ma-destroy ang lahat ng mga sensitivity ng may sakit. Secondly, yung pong kanilang sign and symptoms mawala. Lalo na mga sa mga pulmonya, mga tubig. Kailangan good health agad. Prevention is better than cure. Tama naman yun. So kailangan, pag nag-strike po yung pain wherever in the body, alam nyo what to do. May antidote tayo. At least where is stalemate. Kaya po in the field of medicine, marami pong ang na-search ko nasa 17 lang. Kaya yung isang lapses, yung gerontologist, wala dito sa Pilipinas. Yung the study of aged, yung sinasabi ko po, most mistake of human intelligence, gerontology. Yung doctor of mind, psychiatrist, yan. Doctor of liver, hepatologist, no? Paano kung may hepa pa rin yung iyong pasyente? Dapat may endeavor ka dyan, alam mo what to do. Kailangan mo, covered mo yung theory ng lahat, ng version ng specialization ng medicine. Kailangan lang, native, huwag ka magpapakilalang doktor ka na licensed na from university, no? From the western world of profession, no? Ako, nagpapakilala ako, native doctor. But assassin, yung character. Character po yun, ha? Kaya lang, hindi pa rin po ako nakaligtas sa lason. Parang si Buddha, Kahit magaling ka, kahit pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, pag nalason ka, wala yung galing mo pag nalason. So, kailangan sa pagkain po, wag basta kakain, ha? Okay. Meron pa rin po tayong tinatawag na Doctor of Cancer. Mga cancer na yan. So, yan po yung oncologist. Oncologist, yan po ang study of cancers diseases. Maraming klaseng doktor talaga. Yung nag-operang doktor, surgeon. Yung doktor sa ngipin, dentist. Ito po ang pinakamalupit sa lahat. At dito po, kahit ang inyong lingkod, bumabagsak dito. Kasi yung sensitivity po ng tao, yung allergy ng tao, hindi mo malalaman kung kasi po ito talaga yung hyperacidity. Stomach upset, yan po talagang number 1, digestive function, no? Pag humina yan, lahat na po ng mga acid, bawal sa'yo. Minsan, yung gamot natin, kahit magaling, medyo
hindi akma sa pasyente, kaya minsan nasisira tayo sa diskarte. Pero pag kayo po ay may mga sensitivity sa mga ganyan, yung cornstarch, no? Gaw-gaw, para palakasin ang inyong first line of defense kung may sugat ka sa small and large intestine or directly with your stomach, no? So marami pong nagtatanong pa rin, may mga doktor ng hayop, veterinary. Tapos na po tayo sa liver hepatologist. Matindi dito mga hepatoma, yung namamaga. Hanggang puso namamaga, hepatoma. Shortcut na po natin yan. Kasi po ano po to. Malupit na pag-usapan natin yan. Doctor of Heart, cardiologist, number 1, deadly. Second to our vital of death, no? Turing dermatologist, deadly rin po ito kung talagang tinamahan ka nito. Kaya po yung ate ko na nag-aalaga ng baboy, sa Ate Josie, matagal na po palang may may eczema sa kamay, laging kadkad ng kadkad. Sabi ko, pumunta na sila sa mga kamukha kung may pagka-half doctor na exorcist, pabaylan. Sabi ko, subukan yung herbal natin, no? Lagyan mo lang ng konting apog, yung herbal, para lalong minute at matunaw ka, parang asido. Yun po, nung nagpahid siya ng aming oil, nilagyan ng konting apog, yun, natusta, natunaw. Huwag naman po masyado kasi ginagamit po yan sa imbalsamo ng patay. Konti lamang po, katulad po ng baking soda. Minsan sinasabi ko na kaunti lang, napaparami nila, gulping alat niyan. So, yun lang po ang sekreto ng mga eczema sa psoriasis, no? Lagyan lang ng kaunting apog, pero hindi lang po apog yun, baka masanay po kayo sa apog, hindi lang po apog yan, no? Para po kompleto, magtanong po kayo sa inyong lingkod. At meron po tayong product para po sa mga ganyan, mga eczema, psoriasis, mga natuklasan po ng unit ko dyan at kabibigay lang sa akin ng master ko almost 2 years ago. After pandemic, binigay na po sa akin ng mga supremo namin yan. Okay, wala na po tayong problema sa mga doctor of skin. Kaya po lagi po natin patnubayan ang ating sarili. Doctor of Eye, ophthalmologist, yung mga doktor ng diabetes, ganun din po yan. Ibig sabihin, dami ko pang hindi na-search. Endocrinology, no? Study of doctor of diabetes. Doctor of Brain, Neurologist. Baka sabihin po ninyo yung psychiatrist, doktor ng yan, doktor ng utak, hindi po yun. Behavioral po sila. Neurology, ayan po ang doctor of brain, no? Ang doktor naman ng psychiatrist, doctor of mind. Dalawa po yun Yung doctor of mind po, yan ay yung psychiatrist, psychologist about behavioral matter, no? Kaya kung saan po ay may mga bagay po ng mga elemental na pumapasok sa ating utak na minsan kung bakit may mga mental hospital sa Mandaluyong o saan sa samong mga lugar, sapagkat may pangilan-ngilan po kasi na masasabi natin na yung emotional po dapat lagyan ng spiritual.
Katulad po yung ano ko sa dyan sa Laguna, sa Peninsula ba yan? Malapit saan yan? Sa Gumaca, Quezon. Peninsula po at Quezon yan eh. Wala na raw makalapit na mga doktor. Inalis na sa mental sa Mandaluyong. Ano bang sa Gumaca, Quezon yun eh. Sabi sa akin nung nag-arkila sa akin, Dok, baka ano ka dyan, mabugbog ka. Yung mga bodyguard ng mental Mandaluyong, halos pinagtatapon lang ng tao niyan. Kaya nung pumunta po ako, baluti kagad ako ng konting komando. Nag-design muna ako, nagbuhat muna ako ng barbell. Kasi baka mapalaban tayo. Nung makita ko po doon sa Gumaca nga, Quezon, Peninsula dyan, hindi ko lang matilibais sapagkat ang nagtilibais po yung pamilya. Kaya lang naman sa akin na ano yun, nakilala ko, nabalitaan nila yung 1 minuto na lang po ang buhay. Pagbaba dito ng pasyente sa amin dito, hindi na po makahinga. Nang mahalikan ko po yung antidote ni Suma at sinungot yung aming antidote, wala na, para na pong nagdailan. Kaya marami pong himala ng Panginoon. Kaya po ang kailangan po natin bilang specialist from the Western world of medicine, physical, mental, kailangan po emotional, kailangan po may spiritual. Yan po yung mga native doctor. Kaya po tayo, tinatanong ng mga tao kung may klinika tayo. Meron tayong klinika, kaya ang tawag po sa amin, dahil kami mga guardians, headquarter. National, local, o general headquarters, no? Kaya po malalim na pananaw. Nung nagamot ko po yon, nagsalita ng hindi naman Kastila, hindi naman Bisaya, hindi naman Ilocano, Ipongo, o kung ano-anong dialect dito sa Pilipinas, nang may record ay UFO. Ibang planeta ang salita. Wala sa mundong ito yung salita niya. UFO. Ang ginawa ko po, kumuha ko ng kaparasong papel, rekta. Pagkabulong ko, sinunog namin. Tak, sunugin. Pagkasunog po, sabi ko, ilagay mo sa lata para yung abo, abang buhay sunugin. Pagkasunog po, wala pang 3 minuto, tumawag yung ate sa Canada, ang galing na. Yan po ang katotohanan. Kaya po, wag natin abahin ang mga babaylan, ang mga albularyo, herbalaryo, exorcist, o mga mangyan, o mga logos ng Diyos. Maraming samahan po niyan, pulahan, tadtad, kanyaw. Yan po ay dapat din natin i-respeto kasi nag-merge nga po ako eh. Nag-merge ako ng ganitong field of belief, no? Para mabuksan naman ang pintuan ng inyong pong lingkod sa aking pagtanda, yung mga dati ko hindi paniwalaan na nagagamit ko naman in case of emergency, pagbuhay ng patay, ay tinatago ko noon. Kaya po yung mga bangungot na yan, yung mga nabangungot, kailangan po yan ay ma-bendisyonan ng isang kahit po mababang albularyo, pero ang kanya pong paniniwala at katayuan sa kanyang buhay sa Diyos ay napakataas, no? Mababa man ang kanyang aral sa spiritual, pero po siya ay napakalakas ng paniniwala sa Panginoon. Tatalunin niya ang mga universo ng ating pong mga native doctor sa spiritual. Kasi po ang basehan dyan kung gaano ka pinili at
ah, pinaghimalaan ng Panginoon, yun po ang tanging makakagawa ng pagbuhay ng patay. Hindi po yung inaral mo sa universidad, sa master mo, sa babaylan mo, hindi po yun. Binigyan ka ng libro, binigyan ka ng aral, hindi po yun. Binasbasan ka, hindi po yun. Ang tunay po na wisdom, katalinuhan ay nagmula sa taas. Kahit po doktor pa ng physical or mental or emotional o universo. Ang may akda po niyan ay si Lord, hindi po ang sarili ng tao na pag-aral sa universidad. Hindi po yun. Kundi yung talino ng mga parang propeta na nag-interpret ng mga lingwahe, palaginip na binibigay sa atin ng Panginoon. Ayan. Kaya pag hindi po kayo nagbanggit ng inyong word of wisdom sa inyong pong vloggers, ibig sabihin, sikreto yung iyong paniniwala. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging guro. Kaya nga pumasok tayo ng social media, open mo lahat, walang sekreto. Walang sekreto. Kaya po yung aking sekreto, sinasabi ko. Kaya binabangga ko ang dapat banggain sa pangalan ng Panginoon. Kaya po yung salitang assassin medical care, emergency care, ako po ang author niyan. Walang ibang author. At wala pong lumalabas sa aming asosasyon para maging spokesman. Parang sa Malacanang yan eh. May spokesman ang Malacanang. Katulad ko po yun. Ako po ang pinili sa aming fourth state ng aming profession bilang isang media commentator para po ihayag mga ganitong bagay. So, okay. So, natapos na po tayo doon sa aming sinasabi sa inyo. No? Ayan. So, wala na akong sa doktor ng mga babae. Gynecology sa babae. Hindi natin alam kung ano ang lalaki. Kung ano ang doktor ng mga lalaki, no? Sa mga bata, pediatrician, mga bata yan. Marami po yan, no? So, kasama yun sa pagpapaanak, no? Mga midwife, matrona. So, marami po yan, kahit mga native doctor sa bukid, nag-aaral po yan magpaanak, no? Kaya po talagang sa kahirapan ng tao, dapat po natin na gabayan ang ating pong bansang ito ng Pilipinas. Katulad po ng mga ngipin na nagbayad ka na 1,000 sa doktor mo, sa mga dentist, nababali lang ang ugat. So, katulad ko po yun. At anong bayad kong 1,000 sa doktor, hindi mabunot-bunot. So, yan po yung doctor of teeth, no? Dentist. So, mga kababayan, salamat po sa mga katanungan. Salamat po at marami pong nag-aabang ng aking turing ito. Sana po ay inyong mapagdamutan na mapaglingkuran yung katanungan. Muli ay binabalik ko sa inyo po ang pasasalamat at bumabati po tayo sa lahat ng nandyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Muli na ang pagbati po natin kasi mainit talaga ang tanong na to. Kung ano raw po ang hindi inaral ng human intelligence, no? Intellect of the human. Dalawa lang po hindi na pag-aralan ng siyensya ng medisina, science. Hindi po nila pinuntahan yun kasi syempre that is the power of death. Syempre patay ka dyan. At tanggalan ka ng hininga, mangyayari sa iyo, comatose, diba? So sa amin po, 1 touch, 1 second, awaken. Yun po ang Yus Guangdu Association para po sa lahat po ng nagtatanong. Secondly po, yung the study of human aged, no? Gerontologist, kung bakit socially, mentally, spiritually, emotionally, ang ating brain po natin ay napaparalyze, shut down into more than on your age, no? Halimbawa, kung ikaw po ay 35, ang utak mo ay nandun na po, nagkakaroon ka ng Alzheimer, advanced aged, na
Namamatay ang mga neurons, no? Alam po, may alam po tayo sa mga bagay na yan. Katulad po ng tatay ko, ulit-ulitin ko po, bakit merong pressure ang utak ko? Yun po ay sa katanungan ang nagkakaroon po yan ng damage, no? Yan po ay nasa neuromuscular sensory neurons, no? At lahat po yung tumatabingi, marami po nga doktor na nagsasabi dyan at marami kumukontra. Dok, nung tiniterapi ko yung kanyang jaw, sumasakit ayaw niya masaktan, kaya kahit milyonaryo ka at humadlang ka sa tsuri ng ancient, wala tayong gagawa doon. Sira kagad tayo. Basta't kumontra po ang isang pasyente. Mayaman mat mahirap, kumontra ka. Doon ka sa doktor mo. Wala po tayong binibindusyonan ng wisdom na to. Kailangan po faith talaga to. Kasi naranasan ko po ang lahat ng klase ng sakit, hanggang los-los, hanggang mental deficit. Naranasan ko yan. Kaunting tawa mo pa lang, nadidipis ng puso ko, nagbablock. Ako po yun. Kaya nga ako po sinilang noong araw na isang butiking Pasay. Kaya ang ngalan ko po, ang pangalan ko sa amin sa Marinduque, May Buwak Marinduque, ay unti. Talagang butiking Pasay talaga. So, hindi na po natin palababayin na ating lingkod at baka mag-isang oras na po tayo. So, hasta la vista mañana. Vamos sa lahat po ng mga guardians. Kamay na banal at akap po sa inyo lahat. At maraming po salamat. At syempre kay Boss Jun Maligalig, John Thomas, Tatay John Salen, Jomnar Kangel, hello kay Master. At kay George Carriedo, syempre hindi nawawala yan. Kay Romy Borse. At kay sa mga lawin, guardians sa Bukawi, Bulacan, kay Tatay SGMF Mel at Founder Claudio. At sana hindi po nababanggit, ha? At sino man hindi nababanggit natin, John Salin, kay tatayan ng aming sama ng guardians sa One Care Guardians. Vamos po sa inyo lahat. Gracias.